po ng isa pang pambubudol, pakikita ko po sa inyo ito. May nahuli daw ng mga mahahaling kotse ang Bureau of Customs. Ito po. Sabi ko po sa inyo, dito sa ating pahina, mga totoong information po rito para po napupulot po tayo araw-araw. Sinisikap ko na mag-research din. Ayan po. 1.76 billion pesos. 1.76 billion pesos na mga smuggled na sasakyan. Nagpapakita at nagpapakitang gilas po ang Bureau of Customs. Huwag po kayong maniwala dito. Hindi po ito totoo. Unang-una, paanong nakapasok sa Pilipinas itong mga ito? Hindi pa dumaan din sa Bureau of Customs. Wala namang ibang papasukan ito kundi sa ating mga pantalan. At bawat pantalan may empleyado, merong kawani ng Bureau of Customs. 1.76 billion. Bantayan po natin, pambubudol po ito, wag ho kayong padadala rito. Wag po kayong padadala. Ang dapat gawin ng Bureau of Customs dito, kagaya nung panahon ni Pangulong Duterte, padaanan ninyo sa Pison. Sirain ninyo itong mga smuggled na sasakyan. Wag ninyong ilabas, wag na ninyong pagbayarin ng buwis. Bakit? Ang intensyon ng mga ito ay hindi talaga magbayad ng buwis. Ngayon, gumastos na ang gobyerno dito. Kung totoong operation ito ng gobyerno. Gumastos na po ang gobyerno ng pera dito eh. Dahil hinanap nila eh. Nag-mobilize sila ng kanilang puwersa ng mga empleyado ng Bureau of Customs, sinalakay yung warehouse at hinuli ang mga illegal na pinasok na sasakyan. Gumastos na po, hindi po pala yung Bureau of Customs, gumastos na po ang sambayan ng Pilipino dahil pera po natin yan, buwis yan eh. Ang nararapat nilang gawin kung seryoso sila riyan, pasagasaan sa Pison. Kagaya nung ginagawa nung panahon ni Pangulong Duterte. Pag may nahuling mga ganito, yung mga McLaren na Mercedes-Benz at kung ano-ano pa na mamahaling kotse, nakita naman nun natin eh, pinasagasaan sa Pison, winasak. Eto, pagkatapos po ng ilang linggo, ilalabas din ito sa warehouse. Meron ding gagamit na ito. Ito ay pakitang tao lang. Bahagi po ito ng pambubudol. Kasi nga, hinahanapan na po sila ng performance ng sambayan ng Pilipino. Wala pong maipakita si Bongbong Marcos. Wala. Wala po silang maipakita accomplishment kundi AKAP at AYIX. Yung AKAP po, ang ibig sabihin, ang kakapal ng aming bulsa. Yung kanilang pitaka, yung AKAP, yan po ang ibig sabihin yan. Balitang Hopia Mani Popcorn, oy, kamusta ka? Matagal-tagal na wala si Balitang Hopia Mani Popcorn. Sino po ba may hawak ng mga port area? Sila rin, Attorney Vic. Tama, ang Bureau of Customs. Hindi naman pwedeng nalaglag ito mula sa langit. Pagka ito po'y nalaglag mula sa langit, wasak po ito. Pero kita nyo naman, ang kikinis ng sasakyan. Talaga naman, inalagaan. Kaya lang, kinakailangan nilang magpakita ng performance para naman pumogi yung budol-budol administration ni Bongbong Marcos. Kaya ngayon, nagpapakita sila, may nahuli daw sila. Huwag ho tayong magpapalinlang. Lalabanan natin ang fake news. Humihingi tayo sa hakbang ng maisog ng transparency, accountability, peace and security. Labanan natin ang fake news. Sirain nyo itong mga smuggled vehicles. Hindi ito dapat panghinayangan. Huwag nilang sabihin, nakikita ang gobyerno rito pagka nagbayad ng 1.76 billion na buwis or maybe half of it, hindi po importante yun. Ang mga taong ito na pinapasok din ng Bureau of Customs, walang planong magbayad ng buwis. O kaya wag po nating panghinayangan ito. Ito po'y produkto ng isang krimen. Produkto po ito ng smuggling. Dapat po itong sirain. Dapat po itong wasakin. Ulitin ko, nung panahon ni Pangulong Duterte nung siya ang Pangulo, pag may nahuhuling ganito, agad-agad pinag-uutos niya wasakin, sirain. At yung pagsisira po ginagawang public. Pinakikita. Yan ang dapat gayahin ng budol-budol administration. Wala akong masamang gumaya kung ginagaya nyo itama. Sirain ninyo ito
Mga kababayan, pag hindi nila sinira ito, malinaw na talagang patuloy tayong binubudol. Sirain ito. Walang puwang ito sa ating lipunan. Walang planong magbayad ng buwis ang mga ito. At tanungin din natin, paano nakapasok yan sa ating teritoryo? Saan dumaan yan? Dumaan yan sa pantalan. Dumaan yan sa pier. Dumaan yan sa mga ports kung saan naruroon din ang mga kawani at opisyal ng Bureau of Customs. Kaya nga may district collector kaya nga may port commander kaya nga may CIIS kaya nga may enforcement power sila kaya nga may intelligence group sila Pero nakakalusot pa rin. Ibig sabihin may kasabwat, may patong, merong ginagamit na panlangis para dumulas ang mga transaksyong ito. So ito po yung mga bahagi ng kanilang deflection, deviation, distortion, at deception. Huwag po tayong pumayag, labanan po natin. Attorney Vic, ikaw ang tunay na oposisyon. Tama po yun, tinanggap ko ang hamong pamunuan, ang tunay, totoo, at maisog na oposisyon sa Senado. At pinapakita natin lahat ng pambubudol na ginagawa ng administrasyong ito. Kay Luis, you have my vote, Attorney Vic Rodriguez. We need someone like you in the Senate, watching you from here in Canada. Maraming salamat, Luis. Si Rob Spore, narinig ko, ipamigay daw nila sa Kongreso yan. Kahit kanino pa nila ipamigay yan, Rob Spore, hindi dapat yan ilabas sa warehouse, dapat ito'y sirain. Grabe ginawa ng bangag admin, walang hiya, kay Jen Tampoli. Kay Braveheart, may kasabwat sigurado dyan. Sigurado yan. At syempre kasabwat ang customs. Paano nakapasok yan? Maria Pagado Ramos, paano naman, Attorney Vic, di umano'y yung mahiwagang babaeng ahas ay pinuno ng mga wakwak? Ano po ibig sabihin niyo yun? At si Adrian Cruz del Mundo, BOC sa panahon ni PRD di makaporma, now na lang uli. Grabe po ang tarahan dyan ngayon sa Bureau of Customs. Isang araw, tatalakayin po natin yan. Kumukuha lamang po tayo ng maraming impormasyon. Pati yung ginagawa nilang benchmarking, bawal po yun. Dapat ang pagbibigay ng computation ng buwis dyan sa Bureau of Customs should be based on transaction value, hindi sa benchmarking. Yung benchmarking kasi, binibigyan mo ng malaking discretion yung mga kawani ng Bureau of Customs para magkaroon ng tongpats, ng lagayan, ng aregluhan. Dapat lahat yan, ang taxes po ay base sa transaction value. Hindi sila pwedeng magkaroon ng benchmarking. So yan po natalakay natin yung statement na nauna ng kakasuhan daw si Pangulong Duterte. Ayan po'y panlilinlang, linilihis tayo sa higit na mahalaga at malaking usapin, yung unconstitutional, invalid, unlawful, immoral, and criminal 2025 budget. Higit pong malaki yun. Higit pong malaki yun, huwag pong tugisin yung isang pahayag that was given or a statement given or said in jest. It is not meant to be taken seriously. And no less than the director of the National Bureau of Investigation said, it was meant as a joke, hindi dapat patulan. At ganun din, si Senador Jinggoy Estrada nagsalita na yan ay biro lamang at bahagi ng pakikipagmensahe ni Pangulong Duterte sa kanyang mga followers. Dalawa na nagsalita, biro po ito, not meant to be taken seriously. Now, if you still insist that you're a patriot, imbestigahan mo. Ilalim mo rin naman itong Bureau of Customs dahil nasa pambansang pulisya ka. Sino ang nagpasok nito kung talagang patriot ka at meron kang puso para sa Pilipinas at para sa bansa? Sino ang nagpasok nito? Ito, imbestigahan mo. Ang tagal na ito Last week pa ito Ito, imbestigahan mo. Wala ka aksyon dito. Imbestigahan mo ito. At higit sa lahat, imbestigahan mo. Kaninong makating kamay ang nakialam doon sa Bicameral Conference Committee report na blanco? Ba't nagkaroon ng halaga yun? 241 billion. Ito nga 1.76 billion na jajaryo Itong pahayagang ito. Itong Philippine Star 1.76 billion ginajaryo nyo. Bakit hindi nyo ijaryo yung Bicameral Conference Committee report?
na 241 billion yung blanco at yung illegal, unconstitutional, immoral budget natin for 2025 na ang halaga ay 6.352 trillion pesos. Meron kasi kayong tinitingnan, meron kayong tinititigan. Ang headline nyo lagi, Duterte, Duterte, Duterte. I-headline ninyo yung pambubudol ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Sayang naman, yung nakalagay sa harap ng inyong pahina na ano yung nakalagay dito sa dyaryo nila? Truth shall prevail or truth shall set you free. Alam mo ninyo, ako'y sumusubaybay dito sa development ng mga iba't ibang pahayagan. Ang DNA po ng Philippine Star, kung maalala po ninyo, anti-Marcos newspaper po ito eh. Lumaban po ito sa diktadorya. Lumaban ito sa korupsyon. Lumaban ito sa torture, sa violence, sa pananakot, sa pag-suppress sa freedom of expression, of speech, and of the press. Eh ngayon, nagiging pahayagan na po sila. Propaganda material na lang ng gobyerno. Isulat ninyo yung unconstitutional, immoral, invalid, criminal 2025 national budget na ang halagay 6.352 trillion. Eh ito nga, isinusulat ninyo eh. Alam naman natin kalokohan ito eh. Alam naman natin eh na ito ay kabulaanan eh. So bakit ito'y lumalabas sa inyong pahayagan, pero yung higit na malaking storya, yung bicameral conference committee report na pinakailaman, dahil yun po ay kasong kriminal. Yun po ay falsification of legislative document. Yun po ay usurpation of legislative authority. Yan, hindi po lumalabas yan sa kanilang pahayagan. Tinatago nila yan. Yan ang ating pag-usapan. Huwag tayong magpapalinlang. And speaking of panlilinlang, I would like just to make my case public. Meron po kasi akong, bilang senador ninyo, meron po tayong mga registered online campaign platforms. Hindi po ako naniniwala ron itong kautusan ng COMELEC. Itong COMELEC ay nagiging instrumento na rin ng suppression. Mantakin ho ninyo, inutusan nila lahat ng kandidato na i-register yung kanilang online campaign platforms o yung kanilang mga social media platforms. Pwede po yun, sasangayon ako sa kanila. Kung yung social media platforms ng kada kandidato ay nailunsad lamang ngayong taong 2025, ibig sabihin talagang merong intensyong gamitin sa pangangampanya. Subalit, pagka ang ginagamit po ay yung personal na social media platform, kagaya po sa akin, yung aking Facebook page. Alam po ninyo, ito ay naitatag noong 2022, February 25, 2022. 3 years before this, ngayong papalapit na eleksyon. Kinakailangan daw irehistro. Bakit kailangan irehistro? That is my freedom wall. That is my personal space. Diyan ako naglalahad ng aking sariling opinion, ang aking sariling damdamin at ang aking sariling pagpapahayag. Bakit pakikialaman mo, Chairman George Garcia? You are suppressing our freedom of speech, of expression, and of the press. Tingnan mo pa yung kalokohan mo. Ito po yung aking mga registered online campaign platforms. Papakita ko po sa inyo. Bakit ganito itong live restricted for some audiences? Sensya na ko kayo. Ayan ang hindi ko naintindihan yan. Okay? Live visibility restricted for 10 minutes. Not now. May mga rini-restrict ko yata tayo. May nagre-report kasi nga ho, natatakot sila sa katotohanan. George Garcia, tingnan mo ito ha. Yung aking online platform na narehistro na namin ng tama sa inyo, inilagay mo sa pangalan ng ibang tao. Yan po. Inilagay nila sa pangalan ng nagmamay-ari raw si D'Angelo David Delano. In fairness to David Delano D'Angelo, siya po ay nakipag-ugnayan sa COMELEC at sinasabi niyang hindi kanya ito. Hindi niya pag-aari itong social media platforms na ito. Thank you, thank you. Hindi ka man kita kilala, Sir David Delano D'Angelo. Salamat, nakita ko yung pakikipag-ugnayan mo sa COMELEC. Pero kita ho ninyo kung paano tayo sinasalaula ang proseso. Nakakatakot po ito.
dahil kumpleto po ako ng dokumento at yan po ay for transmittal anytime soon sa COMELEC, na meron po nagpapakita, I think we have 4 annexes na kami nakipag-ugnayan official sa kanila at sinasabing itong mga social media platforms na ito ay pag-aari ko. Akin po ito. Pero linabas nila sa pangalan ng iba. Ito'y panlilin lang at ang duda ko, ito'y preparasyon so that they can take down my pages soon. Ito na nga ho, may mga nagre-report na meron daw restriction ng aking pagla-live. Wala pong restriction dito. Masama bang sabihin ko na dapat sirain ninyo ang mga sasakyang ito? Bakit? Kasi pakitang tao, magagalit yung talagang nag-smuggle pag sinira nyo. Po tayo magpapalinlang, labanan po natin ang misinformation, ang disinformation, at ang pagbubudol ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Balik po tayo sa ating title. Yun na nga ho, yung bully, kumaripas po, simbilis ng bubuli, sapagkat, ayan na nga, ginigipit na. Si Pangulong Duterte kakasuhan daw ng inciting to sedition and unlawful utterances. Sinabi na mismo, ulitin ko, ng National Bureau of Investigation Director, no less than the director. Ang sinabi niya, walang kaso. Ilagay sa tamang konteksto, biro yung sinabi. Hindi seryoso. At ganun din, yung sinabi ni Senador Jinggoy Estrada, biro yan, hindi dapat patulan, hindi dapat seryosohin.